Robert Ikaw, Mano, yan. hanggang 9 in the morning tayo at para partner, tuloy na natin yung masarap na usapan. Eto, lagi ko kayo na monitor eh. Lagi mong sinasabi dito, kape at pandesal eh. May utang sa akin yan Oho. na kape at pandesal. Sa kasamaang palad. Ako nagbayad eh. Meron akong binigay na pandesal. Ito pala, ito balasubas. Ay, Naalala ko nung binabagay ko lang. nag-breakfast, breakfast ba o lunch yun? Di ba? Yun Nung ang nakasama punta tayo natin doon. yung grupo niya. Oo. Tapos kita, sabi ko, ba't tumatayo to? Kaya nga. Nag-take out ka pa, di ba? Kaya nga. Pinabigay mo sa kanya. Ikaw pala ang buhay na testigo. Oo, na tinupad mo. Tama. Pero ngayon, first time, in person na. Nandyan na siya. Aha. Oh, Kaya baka burado na yung mga utang-utang namin. baka nagtataka sila, sino kaya yung nire-refer nila? Aba, Yan. makakausap po natin live sa ating studio. Siyempre, ang laging naiimbitahan kapag ganito mga diskusyon, mainit na diskusyon sa Oo, politika. sa totoo lang. Political analyst ka ba naman eh? Dati kang secretary. Ano ba bang kailangan, di ba? Correct. Si Secretary Ronald Llama. Sir, magandang umaga po. Magandang umaga, Robert, at saka Doris. Good morning. Good morning. At last. Ano at Nandito na yung pandesal at saka kape. May keso pa. May Oo, keso may pa. bonus pa. Kaya tatanggapin ko na, kasalanan ko na lahat. Pati pagtakas ni Bato, kasalanan ko na. Ay, easy. Dahil may kapet pandesal na siya. Oo nga. Pero yan na mismo ang ating, doon iikot ang ating diskusyon ngayon. May mga nawawala, may mga nagtatago, merong mga natatakot na sila ay mabigyan ng sampina o ng kanilang arrest warrant. Merong gustong mapaalis, gusto namang magstay. Manatili. Meron mag-walkout. Walkout. May bago ngayon, hindi ba? May Walkout. maiiyak. May umiiyak. Kumusta Gumagayan ka? siya. Ano ba, bigyan mo kami ng ideya, Sir Ronald. Ito ba ay mga pangyayari na talagang sinasadya because all roads now lead to 2028? Of course, no? Of course. Yun yung elephant in the room na tinatawag natin, no? Lahat yan ay may ganung klaseng motibasyon, no? Pero itong krisis ng Senado, last year pa yan eh. Nung nagsimula yung investigasyon dito sa massive corruption. Kung maalala nyo, ang daming senador ang na-implicate. Pati yung mga natapos na yung term. Tama. Last May. Pati sila na nadamay. At posible, yung isa ron, nakulong na. Si Senator Bong Revilla. Pero meron pang mga sitting senators na na-involved din. No? Correct. Kaya medyo mas matagal na itong krisis na ito. Mas sumabog ngayon dahil, sabi mo nga, Doris, partly dahil 2028, Oo. impeachment. Pero to a great extent, dahil din dun sa investigasyon ng Senado sa kanyang sarili. Yung Blue Ribbon Committee na na-implicate yung ilang mga senador sa massive corruption at ayaw pumirma ng mga senador doon sa report ni Senator Ping Lacson. So isa yun sa mga, ang daming elephants in the room, di ba? Correct. Isa yun. Dahil ayaw nila na investigahan sila. Kaya, ayun, nag-launch sila ng coup. No? Maliban pa sa maraming mga senador na gusto na ma-manage, ma-manipulate, o matapos kaagad itong impeachment dahil nga sa 2028. Oo. Pero yun nga, Doris, ngayon ako nakakita ng Senado, Robert, no? Na halos lahat may kaso o potential na kaso. Yun nga. Hindi lang simpleng kaso, no? Halimbawa, yung mga kaso namin ni Doris na hindi nag-deliver ng pandesal, no? Hindi, ito kwanto eh. Plunder, malversation, no? Market manipulation, insider trading, obstruction of justice. Tawag yung kay Speaker Romualdez naman, grand something. Parang ngayon ko lang narinig yung kaso na yun. Oo nga, ako rin, no? Kung ano-ano. Pero dagdag pa rito, the first Asians to be charged with crimes against humanity. No? Proud tayo nito dahil tayo lang ang first time na nakasuhan kasama ni Digong. Tapos 2 senador kasama. So, saan ka nakakita ng ganitong pangyayari? At patuloy yung drama. Patuloy yung kabanata, no? Meron kang Mission Impossible na habulan sa Senado. Meron kang John Wick na putukan. Tapos meron ka pang maalala mo kaya na iyakan. Yan. Tapos meron ka pang Pokemon.
Kaya mo yun, Doris? Ay, hindi. Hindi. Oh, pero sa mga ganitong situation, tama yun, inisa-isa ni Sir kung ano talaga yung nangyayari sa Senado. Ano? Correct. Pero with this situation, Sec, nakikita ba natin na kaya ang mga actuations gayon ng mga senador, mapa-majority, mapa-minority, sabihin na natin, nagiging too personal? Yeah, of course. Dahil sa ating bansa naman, what is personal is political, di ba? Dahil dito sa mga nangyaring mga drama, hindi mo maiiwasan na magalit personally. Yung dating detachment ng mga senador sa mga personal na away, talagang bumuhos ngayon. Pero isang malaking problema rito ay yung pagkuha ng majority. Dahil wala ka masyadong tulak-kabigin eh. Kaya nga. Halimbawa, may mga gustong tumalon, pero gusto naman maging Senate President. Yung tatalon, may kaso ng massive corruption, plunder. So, tatanggapin mo ba para lamang mapalitan yung Senate President? Oo. Yun yung problema, halimbawa ng minority ngayon. Pero kung this week, lapit na pala matapos yung this week, no? Oo nga. Thursday tsaka Friday, may makukulong na senador. Sabi. Magbabago yung komposisyon ng Senado. Na Bakit? majority. Dahil tie 11-11 Ala. yung kwan. So, may hirapan si Senate President Alan Peter Cayetano na i-maintain yung kanyang pamumuno sa Senado. Kung next week may makulong pang isa, edi yung minority ngayon ang majority by one. So, pwede nilang palitan lahat ng mga leadership ng Senado, chairmanships ng mga committee, maliban sa Senate President. Yun lang ang hindi pwedeng Yun lang, dahil 13 yun. No? Unless may tumalon na dalawa na posible naman. Ang problema, halos sigurado, yung potential na tatalon, may kaso rin. No? Yun nga eh. No? So parang lahat, partner, lahat sila problemado. Lahat sila may issue. So ang tanong ng bayan dyan, bakit kayo nagiging judge? Kami na lang ang maging judge kasi ako wala akong kaso eh. Wala pa. Pero parang ngayon, tuloy, ano karapatan ninyo na kayo ay naandyan, may pa-robe-robe pa kayo dyan? Lahat kayo may problema. Lahat kayo may issue. Ganyan ba yun kadali tanggapin, sir, na hindi, mandato ito ng konstitusyon. Kami talaga ang tatayo na senator judges. Yun ang problema. No? Short of a constitutional crisis. No? Itong mga to, hindi naman lahat. Pero parang nangyayari, mayorya. Yun May nga. kaso, no? Kaya yung kasalukuyang mayorya, talagang bugbog na bugbog, gulpi na gulpi sa social media. No? Mata lang ang walang lamat. No? Kaya pati si Pokemon, ginagamit. No? Ngayon ako nakakita ng Senate President na ginamit si Pokemon. No? Sa palagay mo, yung sa sitwasyon ngayon, makakasurvive ba itong, sabi mo nga partner, kauupo lang na Senate President? Well, pwede siya mag-survive by a thin technicality, thin majority. Si Robert, kabisado nito ang Senado Robert, nakakita ka na ba ng ganyan na sitwasyon? Di ba, sabi ko nga, Sek, blink of an eye. Ang bilis ng palit pag ganito ang situation nila. Fluid ang lahat. Takbuhan ng takbuhan itong mga ito, napapagod na. Nagkuha ka rin ba? My gosh ka rin ba ron? Easy. Kung si Doris yun nandun, Jinglish na Jinglish ang kanya. Hindi. Kung ako na andun, lahat ng klase ng mura, narinig nyo. Nanay ko po! Ayun, pinagtatawanan lang po natin, pero kung hindi natin talaga lalagyan ng ganitong klaseng konting humor at konting ipalighten natin yung usapan, maluluka talaga tayo di ba? Kasi ang daming dapat italakayin o gawin. Tuloy, nawawala na yung kanilang trabaho. Andyan nga kayo. Physically, andyan kayo, hindi kagaya ni Bato, pero wala naman trabaho na gagawa. Awayan, nauubos yung oras sa discussion doon sa mga ipunupos, kagaya nung nakaraan, di ba? Yung sa online participation, naubos Yun yung na nga bulk ng oras nila. Buti naman. Doon sa discussion na yun. Buti naman, imagine mo, kung may mga nakakulong, pwede pa silang bumoto at mag-participate, di ba? Dito sa Senado, no? Pero, nabanggit mo lang yan, Sek, sorry, makapasok lang ako ng konti.
Kasi ang sinasabi naman ng point of view ng iba nga, gaya nung napag-usapan namin kanina, dati naman na yan na meron, na-push naman na nila yan before. Ano ngayon ang difference na bakit ngayon, ayaw na natin. Pero before, do sa Nabaliktad case na. ni then Senator Laila de Lima, may resolution sila para maka-attend ng session Oo. ng mga committee hearings. Ano yung difference? Siguro paliwanag lang natin sa publiko. Bakit at this point in time, hindi na siya pwedeng gawin? Majority na, yung sa minority na dati mga nagsusulong din nun ng online, bakit ganyan hindi na siya pwede? Well, una, yung nangyari kay Laila de Lima, no, ay nag-request siya na mag-participate. Hindi bumoto, mag-participate sa diskusyon, no? Pero hindi pinayagan 'yon, no? Ang hindi pumayag doon ay yung Korte at saka Senado, no? Kaya hindi nangyari 'yon. Nangyari lang yung online nung pandemic. Okay. Dahil Correct. hindi sila makalabas Oo. Pero malinaw ang history at saka tradisyon sa Senado at saka yung mismo nilang rules ay dapat sa mga mahalagang mga desisyon, botohan, dapat physically nandun ka. No? Lalo na ngayon sa panahon ng AI, ang daling i-hack. Halimbawa, bigla kang boboto, yung pala hindi naman pala ikaw bumoto ron, no? Yung yung ganung vulnerability. Yung challenge sa technology naman yung Tama. Yes, nandoon. pero yung tradition talaga, pag mahalagang desisyon, Senate presidency, mga mahalagang batas, dapat physically nandun ka, no? Halimbawa, kung nasa abroad ka, talagang totally, hindi ka pwedeng bahagi ng quorum. Oo. Yung mga ganun bang usapin, pala yan, kasaysayan na yan ng Senado. Yeah. Pero kahit kunyari pumunta ka sa embassy o konsulado, tapos nagsumpa ka na ito ang iyong testimony, hindi rin pwede. Well, so far, walang ganon, no? Yun yung tradisyon, yun yung rules ng Senado. Kaya nga sinasabi nila, nilalabag natin yung sarili nating rules. Ang una kasing gagawin dyan, kung may ganyang klaseng proposal, pupunta yan sa Rules Committee. Correct. Doon pagdidebatehan, tapos pupunta sa plenary. Ang problema nila ngayon, sabi nga ni Senator Soto, teka, hindi pa nabubuo yung Rules Committee. Anong pag-uusapan natin? Bilang Wala ex-officio pa. member, sabi niya, minority leader ako, hindi ako natawag ni isang meeting. Lahat ng committee nakaupo siya as a minority floor leader. Ikalawa, bakit ko sino pagbotohan kagad? Oo. Hindi pa nga tayo nagdedebate, kaya yun nag-walk out. No? Parang kontra ito sa lahat ng ating mga rules at ating tradisyon. No? What's happening? No? Sa bagay, pinag-usapan nga natin, may crisis Oo. Para ng Humpty Dumpty yung Senado. Pwede na ba itong idikit uli ng epoxy? Hindi ko alam. No? Hindi kaya ng shampoo yan. No? Ay, so lahat na lang tayo napapahay. Nako, partner. Oo, diba? di ba? Pero syempre, sabi nyo nga, sa unang usapan natin, lahat ng ito nagli-lead sa 2028, di ba? Correct. Labas lang ako ng konti ng Senado, Sec, sa pag-usapan natin ang leadership mismo ng Pangulong Marcos. May mga survey na lumabas na mababa yung rating niya, and then sunod pa rin yung pagpapalit ng gabinete niya. Ano ang meaning o dapat natanggap ng publiko sa mga ganitong situation or pangyayari, Sec? Yes. Una, yung nakita kong survey, SWS, Marso yata yon. March. Medyo 2 months ago. Yung mga lumabas after nun, medyo iba. Yung Pulse Asia, yung Okta, yung Tangere, etc. So medyo nagbabago dahil kunyan ang survey kasi is a glimpse of a particular moment. Period. No? Period. No? Ano yung mga issue dyan? Medyo nagbabago yan ngayon. Halimbawa, nitong mga previous survey, nitong past 2 months, medyo bumababa si Sara. No? At mismo sa presidential preference, ang tumataas, yung nagsabing hindi tatakbo. Si Raffy Tulfo at saka si Leni Robredo. Si Sara bumababa. Kaya nag-a-adjust sila ng narrative, ng messaging. Ano ba nangyayari? Kami pa lang yung nagsasabi na tatakbo. Oo nga. Ba't nagsisimula kami bumaba? Tapos yung mga nagsabing hindi tatakbo, sila yung tumataas. No? Kaya medyo yung conspiracy theory ni Aimee doesn't hold water. Ayan, yan Kaya nga. inatras niya kagad dahil Totoo. Binawi niya hindi siya nagpa-interpellate Oo. Dahil malinaw naman walang legs yung conspiracy theory niya. Parang yung mga kaibigan niya sa PGMN, si Hero ba 'yon, no? Pinanood ko, sabi ko may expose. Pinanood ko.
yung pala pinagtagpi-tagpi lamang ng mga balita. Oo. No? Tungkol kay Speaker Martin, etc. Yung mga luma na, pinagtagpi-tagpi. Yun na pala yun. Oo. Ang laki pala ng hinihingi, 350 million. Di ba? Pwede ba natin gawin yun? Pagtagpi-tagpiin din natin pala. Hindi, kailangan may basis ka sa bawat sabihin mo dito Yes. sa atin. Sugi Sige. na kagad. Yun nga, during yung part na yun, nag-speech si Senator Amy, tapos pina-play partner, Sek, di ba? Yung video. Si Senator Big Subiri talaga nakatayo, nagagalaiti na. Daldal na ng daldal habang pina-play yung video. This is a propaganda, di ba? Mga ganun, propaganda Hindi siya material. nagpa-interpolate eh. Hindi. No? Tapos, nung nagsalita na yung minority, pinatanggal na sa records. Mhm. Wala, hindi na nakaporma. Hindi na siya Yung nanlaban. majority. Oo, Dahil diba? mahirap pangatawanan ang chismis. Kasi No? nga naman kapag dinaisek mo naman talaga partner, di ba, yung video sec. As in, sinabi lang, halimbawa, si Doris ay maganda. Oh. Pero hindi niya dinescribe in specific, paano siya naging maganda. Di ba? Yung mga ganun. Grabe Ano naman yung halimbawa mo, ano Robert. yung mga ebidensya? Pero kasi given na maganda ang partner natin, di ba? Ano sasabi? Face value. Di ba, partner ka? Manda ka sa akin, mama. Kaya ganun So what was the point? Mm. What was the point? Well, baguhin yung narrative dahil gulpi-gulpi na sila. Ayun. Itanim mo sa ulo ng tao na may conspiracy. Hmm. Ang kaso, contradictory yung conspiracy. Kasama sa conspiracy, tataasan daw yung age limit Oo. para hindi makatakbo si Sara. Oo. In the same presentation, Bababaan bababaan naman. daw para makatakbo si Vico Soto. Ano ba talaga, ate? No, ano ba talaga ang gusto mangyari dito? Mismo yung minority, puro anti-CONAS yun. Si Risa, no, si Bam, si Kiko. So, non-starter siya eh. Si Senator Kiko ka, di ba, nung hawak niya yung committee, constitutional amendment, hindi siya nag-hearing talaga? para sa charter change. Kaya never na pag-usapan yan. Oo. Saka practically kasi, ang mga ganyang plano, sa simula ng termino yan eh. Nung sinimulan yan 3 years ago, durog eh. Yung People's Initiative, ngayon mo sisimulan na last 2 minutes. Oo. Pero Kampanya na next year. Sek, partner, ang classic doon, ang gusto kong pinanood doon during that deliberation, di ba sabi, ay may mga nagpupush sila kaya nagkaroon ng pagbabago sa liderato kasi pinupush nila na magkaroon ng pagbabago sa konstitusyon. Tumayo ang Senator Robin Hood Padilla. Ako po pabor sa pagbabago. From the very beginning, di ba? Sabi niya. Na talagang ako po, ay laro na kayo, nasa kanyang Constitutional Amendments Committee ulit, di ba? Bukal siya na sinabi, mula sa umpisa hanggang ngayon, gusto ko ng pagbabago Sabi sa niya, cheers. Constitution. Sabi niya, cheers. Hindi naman lahat kasi kay Robin Hood Padilla negatibo. Katulad yung interview niya, inamin niya na nag-meeting sila sa Forbes Park, 12 senador, at dumating si Bato. Ibig sabihin, may plot talaga. Ang sabi kasi ni Alan Peter, walang plot. Kasi inamin ni Bato sa kabilang channel, kay Jessica. Inamin din ni Robin Hood Padilla. Kaya mahalaga, may mga ganun tao na hindi alam masyado yung sinasabi. No? Galing na sa kanila mismo. Umaamin. Oo, umaamin na. Yari si Alan Peter. Dahil mismo sa mga kanya, umaamin eh. No? Nako. Hindi kaya mapuno na ang ating mga preso sa dami ng mga mambabatas na ikukulong natin. May bago May bago, di ba? Sa Sino na naman? Payatas, yung pinagawa ni John Vic na bago, na kulungan. Di ba yun yung yung niready dito sa nila QC. para doon sa mga cases related sa flood control. Si Senator Bong, doon siya naka-piit ngayon eh. Tsaka yung ICC jail, ang kwan nun. Ang laki at saka walang tao. Sa ICC, napuntahan ko yun sa The Hague dahil doon nakatira yung kwan ko yung anak ko na panganay. So, ang laki nun. Tsaka parang condominium. Wow. No? Kung ako makukulong, mas gusto ko ron. Naman. Kukumpara mo dito sa mga preso dito, Mariose. May sarili kang kwarto. Oo. May sarili kang TV. Oo. Meron kang computer. Ito naman, mapaling ulit ako sa ibang issue naman. Yung anti-political dynasty. Yan. Oo. Di ba? Ngayon sinasabi, sinusulong, inaaprubahan. Kakayanin ba talaga, Sek? Well, ang pinanggagalingan yan, 80% ng tumakbo at nanalo, mga dynasties. Correct.
At Yun na yung nga mga dynasties, yan din yung may control ng ekonomiya, cartel, etc. At yan din yung mga naglalagay sa mga mahalagang posisyon sa gobyerno, sa national. So, talagang kanyan cycle Kaya nagkakaroon ka ng massive corruption. Kaya, yung 87 Constitution, talagang malinaw, anti-dynasty. Pero, dahil yung maggagawa ng batas, para ma-implement yun, ay mga dynasty rin. Hindi na natuloy. Oo. Tapos ngayon, may Lilihis. proposal na anti-dynasty law na parang ini-institutionalize pa ang dynasty. Nasa BICAM na yon. Dahil buti na lang, dahil may krisis sa Senado, hindi na pag-usapan. Muntik na yung Natenga. ay finalize nitong nakaraang Lunes. So minsan merong mga silver lining sa krisis na nangyayari, no? Dahil kung napurbahan yan, ma-institutionalize mo ang dynasty. Tsaka, duda rin ako, maaprubahan yan dahil second degree of consanguinity. Ibig sabihin, yung mga magkakapatid, bawal. Magkakapatid, hindi pwede. Oo, 30 to 40% ng Senado, magkakapatid. Kapatid. Correct. Mag-iina. Oo. So, bawal din yan. Kamag-anak mag-ina. Incorporated nga ang tawag. Ano? Kamag-anak Incorporated. Kaya Juan, Robert, Doris, yung panahon natin ay panahon ng mga unprecedented. Yun. Itong unprecedented na nangyayari sa Senado, ngayon lang nangyayari yan no? Yung unprecedented na flood control scandal, which is Ngayon but lang the yan. tip of the iceberg, ngayon lang nangyari yan. Itong unprecedented impunity, yung ang daming namatay, Oo. more than 30,000, at kinasuhan tayo sa ICC, unprecedented yan. Itong invasion ng isang superpower sa ating West Philippine Sea, unprecedented yan. Puro unprecedented So dapat din ng unprecedented response para ayusin yan, or else, ano mangyayari sa bansa natin? Meron ka pang isang unprecedented. Yung napakababa na satisfaction rating ng Pangulo. Yes, actually You hindi think makakabawi siya? hindi lang pangulo. Halos lahat sa Lahat gobyerno. sila. Yun na Merong nga, oo. Pero mo ngayon ko lang nakakita na yung Kongreso doble yung approval rating sa Senado. Ngayon lang nangyari yan, doble. Halimbawa, ikaw Robert, kilala mo si Senator Ping Lacson. Isa yan sa pinakamatapang, veterano, matibay na mga senador. Pero mo, last week inamin niya, no? Siya mismo nag-iisip na mag-resign. Dahil hindi niya alam kung ano nang gagawin dito sa kanyang institusyon. Si Ping Lacson, nade-depress na. Yun na. Diba? Oh. Wag naman sana. Wag naman sanang I quit. Oo. Left hanging naman yung tao doon, di ba? Kapag pag gano'n, tsaka ipinagkatiwala sa'yo ng mga Pinoy, yung Correct. boto nila, Correct. dapat in-expect mo din na lahat. Oo. Nakakarami no? Correct. Pero wag lang sana na bigyan lang tayo ng source of entertainment o para na tayong vaudeville. Wag naman sana ganun. May makita ang mga ang taong bayan na may mangyayari, may nangyayari at para sa kabutihan natin, hindi lang yun sa kanila. Lalo na ngayon, partner, last 3 session day sila next week. Oo. Synergy adjournment na, Oo. di ba? So, tama ba ang term nila, Sec, na power struggle pa rin talaga sila doon sa Senado? Exactly. Dahil ang nakikita ngayon ng buong bansa ay cynical political manipulation. No? Oo. Kahit dasal ka ng dasal, no? Hindi nakukuha sa dasal. Kitang-kita yung sinisisim ng lahat na nangyayari. Tapos ano ituturo mo sa mga bata? Yan yung mga leader nyo. Tignan nyo. Diba? Yan yung halimbawa ng ating leadership. Anong iisipin ng mga bata? Tama. Diba? Kaya may krisis mismo sa mga susunod na henerasyon dahil yan ba yung aming leader? Kaya, Yan ba yung... Tapos sabi nga ng simbahan 2 Sundays ago, huwag nyo namang gamitin ang Biblia. Huwag nyo namang gamitin ang scriptures para sa inyong cynical political calculation. Galit na galit yung mga obispo. Oo. Sec, doon sa nangyayaring to, shake up sa gabinete, Yan. sa lower house, sa Senado, alam natin na kapag pansin din naman ng COMELEC, ang daming mga kabataan na nagpaparegister talaga. Oo. Ito ba, Sec, nakikita natin na magiging contributory factor lahat ng nangyayari ngayon sa decision making ng mga kabataan na first time boboto sa susunod? Kasi alam natin kung gaano kaimportante yung boto ng kabataan. Recently sa midterm, di ba, nakita natin yung mga akala natin hindi mananalo, nagsipanalo. Yes, importante yung point na yan, Robert. Dahil baka sabihin ng tao, wala nang kwan dito, wala nang pag-asa. Dahil nung Pandora's box, nung binuksan, lumabas lahat ng kasamaan, no? May natira sa ilalim Ang tawag, hope
pag-asa. So Okay. ngayon, dyan mo nakikita itong nangyayari. Banggit nga ni Robert, yung last midterm. Oo. No? Hindi, yung mga hindi kasama sa survey na magaganda ang records, biglang nanalo. Di ba? Si Kiko Pangilinan, number 5. Si Si Bam. Bam Aquino, number 2. Labas yan sa survey, ha? Oo. Yung Akbayan, pinakamataas sa kasaysayan ng party list. Wala yan sa survey. Sino nag-deliver? Kabataan. Dahil 3 to 4 million new voters per year, eh. Ayun. Yan yung aasahan natin going into 2028. Yan yung talagang classic na pag-asa ng bayan. At galit yan. Galit yan, no? Hindi mo yung kayang bilhin. Kumukulo. Oo. Mainit eh. Oo. Mainit. Yung sektor ni Doris, yan ang kinabukasan. no? Agree. Oo, mga Gen Z. Ako kasi millennial lang eh. Ay, pares tayo, Sek. Oo. Hawak ko ang beat. Oo. Yan, at sana manggaling din sa kanila yung mga bagong alternatibong leader. Sana nga. Imagine mo si Heidi Mendoza, tinalo pa si Francis Tolentino, si Abalos sa boto. Hindi naman kilala, walang kapangyarihan, walang name recall, pero naka 8.9, almost 9 million votes. Tinalo yung mga DILG secretary, Willie Revillame, tinalo, Francis Tolentino. Ibig sabihin, more of that na susulpot sa 2028. Na maganda ang track record, walang record ng corruption, no? May integridad, no? Yun sana, yung dumami, no? Sek, bago kami mag-bye-bye sa iyo sa napakaganda nating discussion, ako ang tanong ko na lang huli. Hindi mo kinain yung tinapay. Napasarap ng discussion. Tanong ka ng tanong, paano ka kakainin yan? Di ba, partner? Parang ang tanong ano ngayon ang dapat bantayan ng taong bayan? Nangyayari na to ito na talaga sa harapan natin. Wala na tayong magagawa, ito na yung sitwasyon. Correct. Ano ang dapat gawin ng taong bayan? Ano dapat natin bantayan? Well, magsimula sila sa kanilang sarili. Sabi nga ni Pope Francis, nung bago siya namatay, lahat ng pagbabago nagsisimula sa ating puso. No? Doon magsimula. Ikalawa, sumunod sa pamilya. Pag-usapan itong pinag-uusapan natin. Hindi lang dito sa atin ni Doris. No? Mga pamilya sa agahan, bago pumasok yung mga bata, paliwanag ito dahil sila yung tataya Hindi lang yung cellphone. Oo, tapos ikalawa, kapitbahay, komunidad. Oo. Dahil bagsak ngayon ang ating educational system, di gawa ka ng mga pag-uusap. Ngayon, ginagawa ng simbahan sa mga parokya. Oo. Kaya makikita mo yung mga ribbon na puti na simbolo ng anti-corruption. Oo. Aba, pa sa weekend, usap-usap sila. Hindi lang yung mga misa, pinag-uusapan ito, yung mga parokya. No? Tapos palaki ng palaki yan eh. No? You have less than 2 years. This will be the most decisive 2 years sa kasaysayan ng ating bansa. No? Iba ito eh. Oo. In my 45 years in politics, naiiba itong next 2 years. Oh my no? Lordy. Ito yung magdidetermine kung practically yung ating kinabukasan will be redemption, no? Salvation, o damnation. In a biblical way. No? Kaya napaka-crucial nitong next 2 years. At sabi mo nga, Robert, 2028. Sek, with that, maraming salamat Ay, sa napakagandang as discussion. usual, pagkakausap mo ito, ang dami mong mapupulot. Aha. Walang itatapon. Ah. Oo. Kaya dapat yung 4 alas, maging 6 na alas. Kasama na tayo. hindi baka ilagay partner. 4 alas plus 2 joker. Wag ganun, mali. Yung pandesal, ha? Ayan, kakain Yun na. na. Sige, kakain ka na ng pandesal habang kukuha muna tayo ng Ay, report sige, go. partner kasi may development doon sa Gumuhong Gusali dyan sa Angeles City sa Pampanga. Alamin po natin ang report mula kay Radyo Patrol Nico Bagsi.